Unahin natin ang PNP training. Para maging pulis, kailangan mong dumaan sa 6 na buwang basic training sa PNP Academy o sa mga regional training centers. Pero hindi pa doon nagtatapos. Pagkatapos ng basic training, may 6 na buwang field training kung saan ipapadala ka sa aktwal na operasyon kasama ang mga veteranong pulis. Ibig sabihin, kabuuang 1 taon ang training bago maging ganap na alagad ng batas. Ngayon, paano naman ang mga sundalo? Depende sa kung anong branch ng AFP ang papasukan mo. Kung enlisted personnel ka, may 4 hanggang 6 na buwang basic training. Pero kung papasok ka bilang opisyal, lalo na sa PMA, abot ng 4 na taon ang training mo. Ibig sabihin, mas matagal ang overall training ng sundalo, lalo na kung opisyal ang target mong posisyon. Kapwa ang pulis at sundalo ay dumadaan sa matinding pisikal na pagsasanay. Sa PNP, may standard physical fitness test, push-ups, sit-ups, at takbuhan. Dapat pumasa ka dito bago ka makapasok sa training. Pero sa AFP, ibang usapan to. Bukod sa basic fitness test, may dagdag pang endurance training. Ibig sabihin long distance runs, obstacle courses, at survival drills. Hindi lang lakas ng katawan ang sinusukat dito, kundi pati tibay ng isip. Sa madaling salita, mas physically demanding ang training ng sundalo. Sa pulis, may combat training din tulad ng marksmanship, self-defense, at urban combat tactics. Mahalaga ito lalo na sa mga special units tulad ng SWAT at SAF, Special Action Force. Pero kung sa AFP ka, mas intense ang labanan. May live fire exercises, jungle survival, hand-to-hand combat, at guerrilla warfare training. Ang mga sundalo, inihahanda hindi lang sa engkwentro, kundi sa matagalang digmaan. Kaya kung usapang combat training, mas brutal ang sa AFP. Ang mga pulis, madalas nakatalaga sa mga syudad at bayan. Naka-assign sa checkpoints, raids, at crime prevention. Delikado rin ang trabaho ng pulis, lalo na sa mga operasyon laban sa drug syndicates at kriminal. Pero ang sundalo, iba ang deployment nila. Marami sa kanila ang naipapadala sa mga malalayong probinsya, sa gubat, at sa conflict zones, kung saan may mga rebelding grupo at terorista. Mas mataas ang posibilidad ng direct combat at mas delikado ang bawat misyon. Kung akala mo pisikal lang ang labanan, nagkakamali ka. Ang isa sa pinakamalaking hamon para sa parehong pulis at sundalo ay ang mental at emotional resilience. Ang pulis, kailangang harapin ang stress ng araw-araw na operasyon. Mula sa pagresponde sa krimen, pagharap sa mga sindikato, at pagsiguro ng kaayusan sa kalsada. Ang sundalo naman, kailangang manatiling matatag sa harap ng tunay na digmaan. Mga misyon na pwedeng tumagal ng linggo o buwan sa gubat, malayo sa pamilya, at may kasamang matinding panganib sa buhay. Sino ang mas mahirap? Kaya sa huli, alin nga ba ang mas mahirap? Training ng pulis o sundalo? Kung usapang physical at combat training, mas matindi ang AFP. Kung mental at emotional stress, parehong mabigat. Pero mas mataas ang combat stress sa sundalo. Kung tagal ng training, mas mahaba ang AFP lalo na kung opisyal ka. Pero sa dulo ng araw, parehong mahirap at parehong mahalaga ang trabaho ng pulis at sundalo. Magkaiba man ng misyon, iisa lang ang layunin nila: protektahan ang bayan. Ikaw, ano sa tingin mo? Mas mahirap nga ba maging pulis o sundalo? Comment mo sa baba. At huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang ganitong content.